Thank you, Lord. Oh. Kakatuwa ang ating mga kids eh. Naglalakad pa lang nakapikit na. Parang excited talaga sila mga mag-pray. At nung natapos mag-pray, pikit pa rin sila. Kamustahin mo muna ang katabi mo. Partner, kamusta ka? Anong sagot? Ah, Biyaya po. Amen. Before we continue, let's first declare, look for 18 to 19. Are you guys ready? Ayan. Settle down, settle down. Okay. Let's declare, look for 18 to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Now, let's declare our J1 culture. Again, every time na dinedeclare nyo yan, nagaganap sa'yo. Amen. Come on, let's declare. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Thank you, Lord. Sabi mo sa katabi mo, partner, walang duda, ikaw yan. Amen. Huwag kang magdududa. Amen. Happy first Sunday of March po sa ating lahat. Yes, March 1 po ngayong araw at tayo po ay almost done na sa first quarter of 2026. Grabe ang bilis. Amen. Tapos maya-maya, meron na namang may mga magbo-birthday na uli, may mga bago na namang inihanda si Lord. Sino excited? Si Lord, bagamat tayo nasa first quarter na, si Lord hindi pa tapos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Anong sagot? Amen. Mukha bang naniniwala yung katabi mo na hindi pa tapos si Lord? Amen. Batiin mo muna yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa Lord. Andito ka. Yun. Ngitian mo nga muna. Masaya ka ba katabi mo yung katabi mo? Masaya ka ba sa katabi mo? Amen. 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 Praise God. Magturo muna tayo ng 5. Maghanap ka ng 5. Yung hindi mo pa natuturo from the past Sunday, sabihin mo, God's not done with you. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. God's not done with you. God's not done with you. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Amen. 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 Thank you, Lord. Palakpakan natin si Jesus. Amen. Habang tayo ay nagdedeklara, kita ko yung nguso ni Jayla gumagalaw din. Nagdedeklara din siya eh. Amen. Grabe. Praise God. Bago po tayo magpatuloy, no? Reminder lang po, reminder. Ang ating pong A-night, dahil wala tayo last month, ang ating pong A-night ng Feb, tsaka ng March, ay ating pagsasamahin. The more, the merrier. Yan. Kailan po yan? March 15. Sabi mo nga sa tabi mo, March 15 daw. Okay, wag tayo mawawala. March 15. Okay? Magkakasama na po, February at March. Yan na. Also po, tayo po ay magkakaroon tayo ng Ignite. Yan. Ignite, yan. Pastor, ano bang meron dyan sa Ignite? Yung ang mga life group, kung ikaw ay partner ng life group, gusto mo mag-disciple, gusto mo matuto lalo mag-win soul, umattend ka. Yan. Kung gusto mo lalong maraming maging bunga sa iyo si Lord, para sa iyo yung araw na yan. Sino dito gusto mo ngayong taon, ikaw ay mabunga, hindi na mabunga nga. Kaya sabi mo sa katabi mo, pupunta tayo dyan. Pupunta tayo dyan. Amen. And of course, tayo po ay merong kakatapos lang po ng youth night ng mga young people kahapon. Yan. Praise God. Palakpakan po natin, Lord, sa kanilang buhay. At meron po ulit tayong youth night kailan po yan? Every last Friday of the month. Kung ikaw ay may kakilalang young people at kung gusto mo ikaw ay kasali pa rin sa young people, walang problema. Welcome na welcome ka. Amen? Alright, sino po excited sa gagawin ni Lord ngayong gabi? Amen, pumalak pa kay Lord. Amen. Bago tayo magsimula,
Ako naman ay natutuwa. Nakita ko ngayon ang partner ni Ate Christine. Hello, Kuya. Kamusta, kamusta? Melvin nga pangalan mo, no? Yan. Nakamaya na po ba natin si Kuya Melvin? Yan. Welcome, welcome, Kuya Melvin. Masaya kaming andito ka. Yan. Praise God. Nakakatuwa ang Lord sa inyong family. Talagang kayo parami ng parami. Amen. At marami pang kasunod si Lord. Amen. Hakutin nyo ng lahat dito sa Canada. Amen. Tanungin mo sa katabi mo, partner, handa ka na ba? Anong sagot? Handang-handa na. Titigan mo nga, sigurado ka? Sigurado ka? Amen. Sige po, wag na tayong magpaikot-ikot. Ang ating pong title ngayong araw ay, Hold a Little Longer. Sa Tagalog, konti na lang. Oh. Hold a little longer. Sino dito excited ka? Ang word ngayon ni Lord sa iyo ngayong araw, konti na lang. Hindi yung konti na lang ang meron ka, konting panahon na lang, andyan na. Amen. Hold a little longer. Sabi mo sa katabi mo, konti na lang, okay na. Konti na lang, andyan na. Konti na lang, tagumpay na. Konti na lang. Amen. Sino excited doon? Konti na lang, Lord. Konti na lang. Konti na lang. Grabe. Grabe, no? Ako po yung na-excite kasi March ngayon eh. We are marching towards God's victory. Nagmamarch na tayo talagang wala nang makakapigil na tayo talagang uusad na forward sa mga pangako ni Lord. Amen. Baka meron pang first timer dyan. Wala na ba? Si Kuya Melvin lang? Okay. Yung iba daw nasa tiyan pa eh. Nasa tiyan pa yung iba. Okay. So our title is Hold a Little Longer. Sino dito naaalala mo yung isa sa ating mga dineklara nung Vision Day? Sino dito tanda mo that this year will be a year to arise? A year na tayo ay babangon. Tandaan nyo ba yon? Nung nagdeklara tayo ng Vision Day, it's time to arise. Sabi mo nga sa katabi mo, bangon na. Sa sarili mo, bumangon ka na. Amen. Baka kasi natutulog, bangon na. Isaiah 60 verse 1. Sabi dito, arise, shine. Yun. Hindi ka lang pinapabangon ni Lord. Gusto ni Lord, pagbangon mo, talagang punong-puno ka na ng liwanag. Nagliliwanag ka. Sino dito, pagkakagising mo sa umaga, sinasabi mo sa sarili mo, 5 minutes pa. Sino dito, paggising mo sa umaga, sinasabi mo sa sarili mo, yung alarm mo, grabe, yung alarm mo, 5:15, 5:25, 5:35, magkakadikit. Pero this time around, pagbangon mo, pinuno ka na ni Lord. Kasi arise, shine. Tuloy-tuloy na ang liwanag mo. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy na ang liwanag mo. Hindi ka na Christmas light. Alam niyo kung bakit Christmas light? Hindi na kumukuti-kutitap. Mamamatay, iilaw. Ngayon, tuloy-tuloy ang liwanag. Amen. Sabi mo sa katabi mo, maliwanag na tayo. Amen. Tuloy natin. Arise, shine. Sorry, pabalik po. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Kanino daw? You. Sa atin. Kanino yon? Angkinin mo na, sabi mo, akin yon. Amen. Walang agaw, sa'yo na yan. Amen. Because this is a year that the Lord wants His people to arise. Narinig nyo ba yung nangyayari sa news? Sino nakarinig? Yung nangyayari between US and Iran. Yan. Sadya kang nilagay ni Lord sa panahong ito kasi pinapabangon ka na ni Lord. It's time to pray and pray and pray. Okay? It's time to bring more people closer to God. Yan. Kanina nung nagdadrive kami papunta sa church, usapan namin, sabi ko, malapit na talagang dumating si Lord. Ang dinugtong ko, kaya ako magbabait na. Sabi mo sa katabi mo, mabait na tayo. Mabait na tayo. Amen. Mabait na tayo. Amen. Sino naniniwala doon? Tayo binabago ni Lord every day. Amen. Pumalakpak sa Lord, ang nagpapabago sa Lord. Amen. Grabe yung iba, hindi pa sure. Sigurado ako ngayong araw, may gagawin si Lord sa bawat isa. Amen. Praise God. This is the time, this is the year 2026, that the Lord is breaking His silence.
Talagang wala nang makakapigil sa kilos ni Lord, sa churches, sa mga family, wala nang makakapigil. Kung parang last year, parang ang ganit, parang ang hirap. Ngayong taon, walang makakapigil. Kasi pinapabangon na ni Lord ang kanyang mga anak. Okay? This is the year na gusto ni Lord kunin ang attention mo. Baka kasi sa iba ka pa focus. Yan. Yung masyadong dedicated sa social media, kung ano-anong iyong sineshare. Ikaw ba ay ganitong kulay? Bahala ka kung anong kulay ang sineshare mo. Tayo ay nilikha para mag-worship kay Lord. Amen. Tayo ay nilikha para hindi makipag-away. Gaya ng ating mga topic last month, tayo tinuruan ni Lord magmahal. Amen. Sabi mo sa katabi mo, tayo ay mapagmahal. Hindi tayo nakikipag-away. Amen. Dahil tayo ay mapagpatawad hanggang wakas. Amen. Pinapabangon na ni Lord ang kanyang church. Tanungin mo ang katabi mo, ready ka na ba bumangon? Anong sagot? Ready na ba? Praise God. Bago tayo, syempre, pabangunin, gusto ni Lord makita muna kung kaya mo na talagang bumangon. Baka kasi ang isip mo lang, you're ready to arise. May tanong po ako sa inyo. Sino dito, may alarm ka pero minsan hindi ka pa rin nagigising? Taas ang kamay. Ako po yun, ako yun. Sinong kasama ko doon? Yan. May alarm ka pero hindi ka nagigising. Ang tawag doon, naghanda ka, pero when that time comes, parang hindi ka pa rin ready. Nag-alarm ka nakalagay sa heart and sa mind mo, gigising ako ng gantong oras, pero nung tumutunog na yung alarm, stop the alarm. Oh. Nung tumutunog na yung alarm in the second time, stop the alarm. Nung patatlong time na stop the alarm, nung ikaapat, tinapon mo na ang cellphone mo. Kasi, nag-alarm ka lang, pero hindi ka ready bumangon. Okay? Pero this time, magdadasal daw. Sige, tanggapin na natin. Pero this time, I believe, dahil tayo ipinapabangon ni Lord, gusto din ni Lord handa ang iyong faith. Okay? Na kapag ginawa mo ito sa araw na ito, bukas handa kang gawin. Amen. Na kapag halimbawa, nag-alarm ka ngayon, bukas kapag ginising ka ni Lord, kapag may pinagawa na sa'yo si Lord, ready ka na. Amen. Sabi mo sa katabi mo, konti na lang. Andyan na yung answered prayer ko. Amen. Konti na lang pinapabangon na ako ni Lord. Amen. Konti na lang inaayos na lahat ni Lord. Bakit? Pinapabangon ka na. Amen. Pag-usapan natin, ano nga ba ang faith? Kasi gusto ni Lord ayos ang faith eh. What is faith? Hebrews 11 verse 1. Ano ang pananampalataya? Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yun. Balik tayo sa alarm. Okay? Ano ba ang faith? Faith is the substance of things hoped for. Nung gabi, nung nag-alarm ka, you are hoping to be awakened sa ganung oras. Okay? Pero dahil nga hindi ka pa ready, nung nag-alarm na, tumunog na yung alarm mo, hindi mo na mapagilan yung alarm mo, parang pikit ka pa rin, hindi mo kita. Feeling mo, maaga pa. Ang time mo, 8 a.m., ikaw, nasa kama pa ng 8:05. Grabe, no? Anong tawag doon? Ano yun eh? Ika nga ng iba may faith ka lang, pero yung faith mo hindi nag-a-action. No? Kagaya, salamat, praise God sa buhay ng ating batch 1, ng SOD 1. Sila ay pasado ng lahat. Praise God, palakpakan natin, Lord, sa kanilang buhay. Yan. Sila ay natuto na. Amen. Sila ay natuto na. Saan, pastor? Sila ay natuto na sila ay with faith and action. Amen. Hindi lang basta mag-e-exam, magre-review kapag may exam. Yun, natuto na. Amen. Kasi faith without action is dead. Kaya ngayon, gusto ni Lord, maunawaan natin, kapag ikaw ay may faith, dapat ikaw ay uma-action. Kapag ikaw ay nag-alarm, dapat alam mo sa sarili mo, gigising ka. Okay? Kapag alam mo sa sarili mo that you have dedicated something into this situation, ready ka kapag dumating ang time na yon. Kaya sabi mo sa katabi mo,
ka-faith ka lang. Ka-faith ka lang. Ka-faith lang. Nag-guess nyo ba yun? Ka-faith ka lang. Amen. Sabi mo sa kabila, faithing. 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 Amen. Pag-usapan natin, ano ba ang umaagaw ng faith mo? Factors that steals hope and faith. Kasi ready ka na bumangon eh. Ready ka nang pabangunin ni Lord sa sitwasyon mo. Gusto ni Lord alisin ka sa humihila sa'yo pababa. The Lord is so much ready for your breakthrough. It's just that hindi ka makastep forward kasi may nangaagaw ng iyong hope and faith. Pag-usapan natin, anong umaagaw? Number 1, the waiting game. Sino dito ang may mga hinihintay? Amen. Sino dito meron kang hinihintay last month pa? Amen. Last month. Last year, may hinihintay ka pa last year pa. Nung 5 years ago pa, may hinihintay ka na. Nung 10 years ago, may hinihintay ka na. Amen. Alam niyo po, hindi lahat marunong maghintay. Dahil hindi lahat marunong maghintay, ang nangyayari, hindi nagtatagal. Kaya kapag marunong kang maghintay, nagtatagal. Bakit yung mga young people nagkukulbitan? Uy, maghintay ka daw. Kasi, alam niyo po, this is what happens. When we are waiting for a long time for such thing, tapos hindi pa siya dumadating, anong tendency? Baka hindi na mangyayari. Sobrang tagal ko na itong pinagpe-pray. Nung nagpe-pray ako, ang buhok ko, kompleto pa. Ngayon, kulang-kulang na. Hindi pa rin dumadating. Lahat, tinest na ni Lord. Dati, nung nagpe-pray ako, lahat ng ngipin ko, totoo pa. Ngayon, parang hindi ko na maintindihan. Parang naunang dumating ang paglagos ng ngipin ko kaysa sa aking panalangin. Alam niyo po, ito ang madalas na nagtetest sa ating faith. Kapag sobrang tagal na nang hinihintay mo, tapos wala pa, ang tendency, baka hindi talaga totoo si Lord. Baka hindi ako rinig ni Lord. Bakit yung iba, babagong dating, ako ang tagal-tagal ko na, hindi pa rin binibigay sa akin ni Lord. Okay, number 1, factors that steal your hope and faith. Waiting game. Yung may mga hinihintay. Pangalawa, second thing that steals your hope and faith. Rejection. Di na ako magtatanong kung sino na-reject na dito. Okay? When you experience certain rejection in your life, sabihin mo, baka hindi talaga para kami sa isa't isa. Baka hindi talaga yun ang para sa akin. Baka talagang hindi ako para doon. Nung na-reject ka, ang sisisihin mo si Lord. Lord, binigay ko ang lahat. Nagwalling ka pa. Lord, binigay ko ang lahat. Pero bakit hindi mo binigay sa akin? Na-reject ka eh. Ano nangyari? Nagalit ka sa nag-reject sa'yo, nagalit ka sa nang iwan sa'yo, wala ka ng faith eh. Pangatlong nangaagaw ng inyong hope and faith, unwanted situations. Yung mga sitwasyong biglaan, hindi ka handa. Yung hindi mo inaasahan, na paggising mo, ay, ayun na ang nangyayari. Halimbawa, yesterday, grabe, yung nangyari po yung sa US and Iran, tulog tayo nung lahat eh. Paggising, wow, yun ang nangyayari. Unwanted situation. Sa iba-iba, ay grabe, ito na naman, ang pangit na naman ang nangyayari. Huwag mo ipaagaw ang iyong hope. May ginagawa si Lord. Huwag mo ipaagaw ang iyong pananampalataya. God is still in control. Amen. Even if you're not the one who's in control of your situation, tandaan natin, ang Diyos ay nakaupo pa rin sa trono. Amen. Bagamat mayroong mga pangyayaring hindi mo inaasahan, ito nangyayari, if there are certain things that happened na surprise, Lord, bakit bigla? Lord, hindi ako ready. Lord, bakit naman ngayon? Mapapakanta ka na lang, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Grabe. Pilit binubuksan. Tinuloy eh. No? Dahil hindi ka handa sa sitwasyon, anong nangyari sa'yo?
question mo uli si Lord. Nadamay na naman si Lord. Anong tines? Ang iyong hope at faith. Paapat, discouraging words. Yan. Kaya tayo po dito sa church, we are teaching one another na hanapin mo lagi ang maganda sa katabi mo. Sige nga po, sample, magsabi ka ng 3 bagay na maganda sa katabi mo. Sige, mag-isip ka. Huy, ang ganda mo ngayon. Ang ganda, pantay ang kilay mo ngayon, sister, pantay. Pantay din ang lipstick mo. Brother, ang bango mo ngayong araw. Ang ganda ng suot mo. Diba? Pantay lahat sa iyo ngayong araw. Di ba po, anong pakiramdam if we are hearing encouraging words? Parang ang sarap uling mag-church next Sunday. Pero kapag narinig natin, halimbawa, nasa work, ang tamad-tamad mo. Parang ayaw mo na magpakita sa manager mo kasi napagsabihan ka. O kaya naman sa house. Ang nangyari, kakatapos mo lang magwalis, you just finished cleaning the house, and all of a sudden, parang ikaw na lang nakita nung parents mo, nakahilata ka na naman dyan. Wala ka bang gagawin? Kakatapos mo lang Sa isip-isip mo, gusto mong sumagot, pero kapag sumagot ka, lalayas ka. Diba? Iba ang nagagawa ng discouraging words. Nakakapanghina ng loob. Tama? Halimbawa, sabihin, akala ko nagda-diet ka. Ang sagot mo naman, akala ko rin Diba? Sabi ng life group leader mo sa'yo, akala ko nagde-devotion ka. Ang sagot mo naman, akala ko rin Ang sabi ng life group leader mo sa'yo, akala ko, attend ka ng church ngayong araw. Ang sabi mo naman, akala ko rin Nakakatanggal ng hope tsaka ng faith ang discouraging words. Kaya sabi mo sa katabi mo, encourager ka. Encourager ka. Ang lalabas sa atin ay nakaka-encourage na words. Okay? And lastly, ano pang nakakaagaw ng ating faith and hope? Yung mga dead ends. Yan. Have you guys ever experienced such dead end in your life? Yung parang, wala na akong option. Wala na akong choice. Wala na, ubus na ang aking pag-asa. Mapapakanta ka tuloy ng, may bukas pa. Kamukha mo na tuloy si Santino. Naka-experience ka ng dead end. And all of a sudden, ang hope mo andun Tapos makakarinig ka ng words, imposible ang ginagawa mo. Makakarinig ka ng word na, hindi talaga yan. Wala, hanggang ngayon ka lang, hanggang dyan lang. Naka-experience na po ba kayo ng may sinabi sa inyo yung doktor, ganto, ganyan, hanggang ngayon, hanggang ganto ka lang. Okay? Parang dead end No? Pero I'll tell you today, konti na lang be-breakthrough ka na. Konti na lang inaayos na ni Lord. Konti na lang andyan ang iyong healing. Konti na lang. Amen. Sabi mo sa katabi mo, konti ka na lang din. Amen. Konti na lang. Amen. Where you end is where God begins. Alam niyo, maganda din yung mga times na parang wala ka ng option Maganda din yun, okay lang yun. Bakit? Kapag nawalan ka ng kakayahan, si Lord na ang may kaya. Kapag nawalan ka na ng option, si Lord magbubukas ng bagong pintuan sa'yo. Kapag nawala, Pastor, sarado ang pintuan, may bintana pa. Sarado ang bintana, Pastor, sumuot ka. Pag sarado ang suotan, bubutasin ni Lord yan. Kung walang mabubutas, papaguhuin ni Lord ang nakaharang. Where you end is where God begins. Sino excited doon? Alam nyo, kaya kapag meron kayo mga problema, iniisip, ma-excite kayo. Bakit? Ang kasunod, si Lord naman. Si Lord ang kikilos sa sitwasyon mo. Ma-excite kayo. Sino dito ang may mga pinagtatagumpayan? Taas ang kamay. Woo! Ma-excite kayo. Kasunod na ang kilos ni Lord. Kasunod na. Tingnan nyo to. Habakkuk 2 verse 3. For the vision is yet for an appointed time. Or in other words, may word si Lord sa'yo. Pero, yung word ni Lord sa'yo, may perfect timing, appointed time.
But at the end, it will speak. Or in other words, sigurado mangungusap ang word ni Lord sa iyo and it will not lie. Ang word ni Lord hindi nagsisinungaling. Amen? Though it tarries, o kaya naman nagtatagal, wait for it because it will surely come. Parang, hindi ko alam kung para kanino tong word nito. But I'm telling you, because it will surely come. Amen. Konti na lang, it will come. Amen. It will not tarry. Wow. Sabihin mo nga sa sarili mo, konti na lang. Konti na lang, maayos na. Konti na lang, inaayos na ni Lord. Konti na lang, nakahanda na lahat. Konti na lang, Lord. Woo! Are you guys excited of what the Lord can do this year? Grabe, if you're gonna bring back yourself a year ago, you wouldn't imagine yourself na ganito ka na makinig ngayon. Dati kapag nagwo-word, parang nagda-doubt ka pa. Kapag tayo nag-share, nagla-life group, parang ang tendency sa'yo, totoo bang mangyayari yan? Pero ngayon, praise God, ikaw hindi ka lang nakikinig, alam mo mismo, may mangyayari. It will surely come. Kanino yun? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, parating na. Parating na. Hanap ka ng tatlo, sabi mo, parating na. Parating na. Nakahanda na. Amen. Nakahanda na. Sino dito nagpe-pray ng life partner? Meron ako sasabihin sa inyo. Ginising na ni Lord. Ginising na ni Lord. Pinag-arise na ni Lord. Amen. Sigaw nga natin, konti na lang. Woo! Amen. May papakilala po ako sa inyo. A person who had experienced miracles alongside Jesus. Nakita niya how God moves when Jesus is with him, when Jesus is still doing his earthly ministries. Pero, this person also experienced a dead end in his life. Kilala niyo ba si Lazarus? Yan. Tignan mo yung katabi mo, kamukha ba niya si Lazarus? Partner, parang kamukha mo yung pag-uusapan natin ngayon. Yan, si Lazarus. Let's open our Bibles in John chapter 11, 38 to 44. Sabi mo sa katabi mo, partner, makikinig ako, wag ka maingay. Okay? Okay, let's open our Bibles in John 11, verse 38. Are you guys ready? Okay, John 11, verse 38. Sabi dito, 38. Then Jesus deeply moved again. Yan. Hintayin natin ang scripture. Then Jesus deeply moved again. Came to the tomb. It was a cave, and a stone lay against it. John 11:38 po. So si Jesus, dumating na siya sa kung saan nakalibing si Jesus. Si Lazarus. Nakita niya isang cave at may nakaharang. Okay? Ano yung nakaharang? Isang malaking stone. Verse 39. Jesus said, "Take away the stone." Martha, the sister of the dead man, said to him, "Lord, by this time, there will be an odor, for he has been dead 4 days." Andyan ba yung ano? Wala? Andyan yan. Wala dyan? Okay. Anyways. Sige, John 11:38 to 44. Verse 39. Jesus said, "Take away the stone." Tanggalin mo yung bato. Pero si Martha sumagot, "Lord, ang tagal ng patay ni Lazarus, mabaho na." Tingnan mo yung katabi mo. Check mo nga. Hindi pa yan. Balik mo muna. Bagong ligo. Thank you, Lord. Verse 40. Jesus said to her, sumagot si Jesus kay Martha, "Did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God?" Yun. Kasi alam niyo po, si Martha, yung kapatid ni Lazarus, because she experienced an unexpected situation, ano nangyari? Nawalan siya ng hope, nawalan siya ng faith, kaya ang tanong ni Jesus sa kanya, hindi ba't kapag naniwala ka, makikita mo ang glory ng Diyos? Verse 41. So they took away the stone.
Sumunod pa rin ng mga tao. Sige, kahit mabaho, sabi ng mga tao, sige, tanggalin natin yung malaking bato. And Jesus lifted up his eyes and said, sabi ni Jesus, Father, I thank you that you have heard me. 42, I knew that you always hear me, but I said this on account of the people standing around, that they may believe that you sent me. Sabi ni Jesus, Father, salamat, rinig mo ako. Pero Father, gawin mo ito para maniwala sila sa akin. 43. When he had said these things, he cried out with a loud voice. Sigaw ni Jesus, Lazarus, come out! 44. The man who died came out. Patay na si Lazarus, pero bumangon si Lazarus, lumabas siya. He came out from his grave, his hands and feet bound with linen strips, and his face wrapped with a cloth. Yung mukha ni Lazarus, yung buong katawan niya, balot siya eh. Kasi nga, patay na siya. Okay? Jesus said to him, unbind him and let him go. Ganda nung sinabing huli ni Jesus, unbind him and let him go. Kasi nung nasa grave si Lazarus, merong nakatali sa kanya, siya ay hindi siya makagalaw. Pero nung sinabi ni Jesus, unbind him. Oras na ng kalayaan ng taong ito, unbind him and let him go. Meron pa akong good news sa inyong lahat. Ngayong araw, I believe, may experience natin, this is your Lazarus moment. Ano yon? Pinapabangon ka na ni Lord. Pinapalaya ka na ni Lord. Ito yung moment na akala mo tapos na, pero this time around, may ginigising uli si Lord sa heart mo. This time around, the Lord is telling you, palayain ang taong ito. Palayain ang taong ito. Sino excited doon? Amen. Kala mo dead end na, yun pala gumagawa si Lord ng matinding patotoo sa'yo. Akala mo, it's game over. Pero nung na-realize mo, thank you Lord, hindi ka pa pala tapos. Baka masyado ka nang pinagpepestahan ng demonyo. Baka masyado ka nang pinagpepestahan ng kaaway. This time around, the Lord is telling you, pinapalaya na kita. Baka masyado ka nang nahihirapan sa sitwasyon mo. This time around, the Lord is telling you, pinapalaya na kita. Baka masyado ka nang puyat kaisip gabi-gabi. Baka masyado ka nang nahihirapan. Baka pagod ka na. The Lord is telling us tonight, pinapalaya na kita. Sino excited doon? Sabi mo nga sa katabi mo, pinapalaya na tayo ni Lord. Amen. Ngayong araw, pinapabangon na ni Lord ang lahat. Pero bago maka-experience si Lazarus ng pagbangon, alam niyo po ba nangyari? Before the people see, before Lazarus' family experience yung miracle na yun na pinalaya, alam niyo ba yung bigat na naghihintay? Yung bigat na, dadating pa ba si Lord? Nakalibing na yung tao eh. Gagawa pa ba si Lord? May nakaharang na eh. Kumbaga on our earthly minds, on our human perspective, wala na, tapos na yan eh. Ang tagal mo naghihintay eh. Pero alam nyo, dahil naghintay sila. Pero kanino ba sila naghintay? Kay Jesus. Let me tell you this, kapag kay Lord ka naghintay, hindi ka mabibigo. Kapag sa Diyos ka nag-abang, I'll tell you, gugulatin ka ni Lord ng kaya niyang gawin sa buhay mo. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, maghintay tayo kay Lord. Wait on the Lord. Wait on the Lord. So, may tanong po ako sa inyo, sino dito marunong maghintay? Taas ang kamay na marunong maghintay. Amen. Praise God. Sabi nung isa, Pastor, ang tagal ko na naghihintay. May maganda akong balita sa inyo. Ngayon, hindi ka lang basta maghihintay. May gagawin tayo habang naghihintay. Okay ba yon? So what to do in your waiting?
Anong gagawin habang naghihintay? Mag-aabang. Anong gagawin habang naghihintay? Matutulog ako, pastor, ang tagal pa eh. Anong gagawin kapag naghihintay? Pag-usapan natin. What should we as Christians should do while waiting? Number 1, do what waiters do. Serve. Sino dito marunong na mag-serve? Do what waiters do. Serve. John 11:41. So they took away the stone. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. Nung time na yan, yung mga tao, hindi sila sure eh. Bakit pinapatanggal ni Jesus yung bato? Ano pa mangyayari? Patay na nga yung tao eh. Wala na chance. Sige, let's turn it to your situation. Wala na eh. Ano pa mangyayari? Kahit mag-church ako, wala nang sasagot sa panalangin ko, tapos na yung deadline eh. Kahit mag-pray ako, wala nang mangyayari kasi tapos na yung araw. Kahit lumuhod ako, umiyak ako, wala na, tapos na eh. Alam nyo, maghintay kasi kayo kay Lord. At habang naghihintay kayo kay Lord, sumunod pa rin kayo. Amen. May kilala ba kayo dito, reclamites pa rin hanggang ngayon? Alam niyo po, may kilala po ba kayong reclamites? Yung nag-pray ka tapos kapag binigay sa'yo, nagre-reklamo ka? Reclamites. Pinag-pray mo, Lord, thank you, Lord, sana ibigay mo ito. Tapos nung dumating na, Lord, parang ayaw ko na. Pagod na ako. Lord, gusto ko ito mangyari, Lord. Tapos nung dumating, Lord, pwede ba tanggalin mo na to? Alam niyo po, ang nangyayari kasi, naghihintay ka lang, hindi ka nagsaserve. But when you are serving, alam niyo ang mangyayari, in your serving, you will see that God is moving. Maririnig mo kung sino talaga nagsasalita eh. Kapag ikaw ay nagsaserve habang naghihintay. Kasi kapag naghihintay ka lang, sino pinapakinggan mo? Sitwasyon mo. Naghihintay ka lang, am I not lovable? Bakit hanggang ngayon, ang dami nagre-reject sa akin? Hindi ba ako maganda? Hindi ba ako gwapo? Bakit sobrang tagal ko nang naghihintay? Nag-fasting na nga ako, 70 days pa nga eh. Nag-fasting pa nga ako eh. Nag-fasting ako sa ganito, ganyan. Naghihintay ka lang, hindi ka nagsiserve. Iba yung naghihintay at nagsiserve. Pero kapag naghihintay ka at nagsiserve ka, susunod ka kahit malabo sa'yo ang sinasabi ni Lord. Susunod ka habang naghihintay ka at habang sumusunod ka, makikita mo, unti-unti inaalay ni Lord. Akala mo walang mangyayari, pero sa susunod, wow! Salamat sa Lord dahil nag-serve ka, nakita mo yung kilos lalo ni Lord. Delay obedience is also disobedience, church. Yung gusto mong sumunod, pero ganito eh, Lord, habang naghihintay ako, pero magsaserve ako kapag, kapag okay na ako. Lord, kasi I felt unworthy. Lord, parang until up to now, hindi ko pa mapatawad ang sarili ko. Parang hindi pa ako ready, Lord. Kahit yung gusto mong sumunod, pero hindi ka agad sumunod, disobedience pa rin. Yung sinasabi mo kay Lord, Lord, sige Lord, I will follow you. Pero Lord, next week. Lord, I will do what you say. I'm gonna wait on the things na gagawin mo on my life. Pero sabi mo kay Lord, Lord, next year pagtapos na ako dito sa ginagawa ko. Still, delay obedience is also disobedience. What if, yung mga tao during the wake of Lazarus, yung nasa paligid ng libingan ni Lazarus, gusto nilang sumunod eh. Pero ang ganito nangyari, pwede bang bukas na lang umiiyak pa kami? Di pa ako ready. Pwede bang bukas na lang namin tanggalin yung bato na nakaharang sa libingan kasi masakit pa sa heart namin eh. Alam nyo, kapag ang lagi nyong susundin ay emotions nyo, there will be no forward that will happen in your life. Tandaan nyo po, feelings are not facts. Emotions mo lang yan. Ikain mo lang yan. Itulog mo lang yan. Baka kulang ka lang sa ligo.
Baka kulang ka lang sa pasyal. Baka kulang ka lang sa devotion. Baka kulang ka lang kay Jesus. Kung pagod ka, matulog ka. Kung nahihirapan ka, magpahinga ka para huwag ka titigil. Lord, ang tagal na eh. Maghintay ka. Kung yung mga tao around the tomb of Lazarus had obedience but their obedience is being delayed, walang mabubuksang pintuan. Pero I tell you, habang naghihintay ka, kumilos ka, si Lord may bubuksang pintuan sa'yo. Amen. Kaya habang hindi ka pa handa, sumunod ka na. Ready or not, it's time for you to arise. Amen. Mag-serve habang may hinihintay. Tingnan niyo po ito, Isaiah 40 verse 31. But they who wait for the Lord shall renew their strength. Yun. Kapag naghihintay kay Lord, walang kapaguran. Bakit? Araw-araw, binibigyan ni Lord ng bagong lakas. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Wow. Sino may gusto niyan? Alam niyo po ba why eagle ang nailagay dyan? Kasi kahit ang eagle, it can fly even beyond the storm. Yung tipong nakapag-worship ka pa rin kahit may sitwasyon ka. Wow. Ang lakas mo nang gagaling kay Lord. Yung kahit may narinig ka na galing sa doktor, ito ang nangyayari sa kalusugan mo. Ito. Ikaw naman, di mo na maintindihan. Ang dami pala nangyayari sa katawan ko. But let me tell you this, kapag si Lord ang hinihintay mo, bibigyan ka ni Lord ng bagong kalakasan. Kahit may problema at pinagtatagumpayan ka, makakapagpuri, makapagtaas ka pa ng kamay. Bakit? Kay Lord ka naghihintay. Kay Lord ka naghihintay, kahit tuloy-tuloy ang iyong paglakad, tuloy-tuloy ang iyong paglilingkod. Let me tell you this, mapagod man pero hallelujah, tuloy-tuloy na kalakasan ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Alam ko po, kita ko sa inyo, kung sino yung kapag Sunday ay parang talagang you're fighting for your life. Talagang kulang na lang, lagyan mo ng yung mo. Kita ko, alam ko, baka pagod, baka may nag-work sa umaga. And I'm not against it. I'm happy na kayo ay talagang ginagamit ni Lord for those areas. Pero let me tell you this. Kapag kay Lord kayo lagi tumingin, pagod ka man, masaya ka pa rin. Kapag kay Lord kayo tumingin, your heart might be hurting. Pero praise God, the Lord will renew your strength. Praise God. The Lord will not make you weary. Strength upon strength. Restoration upon restoration ang mararanasan mo. Bakit? Kay Lord ka naghihintay. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, konti na lang. Konti na lang. Konti na lang. Sabi mo kay Lord, Lord, thank you, konti na lang. Lord, thank you, konti na lang. Kaya habang naghihintay, mag-serve ka na. Huwag mo nang patagalin. Ano pang hinihintay mo? Andyan na. Andyan na. Amen. Number 2, what to do while waiting? Don't let the voice of the enemy paralyze you. Meron kasing excited mag-serve, pero nung may narinig na bad news, sila na lang. Yeah. Meron kasi mga excited mag-yes kay Lord, excited na mag-church, excited mag-life group, excited mag-ganito. Pero, nung may narinig, kakatamad. Tumaas uli ang weather, ang sarap humiga. Ang sarap sa handaan. May lechon doon. Gusto ko yun. Yung po mga bawal na maglechon, wag na maglechon. Napagsabihan na ng doktor, tama na. Na-enjoy na eh. Kaya na ako, pag mag-church, minsan makikita kayo, ganito kayo lahat maglakad. Ang sinusunod nyo, ang boses ng tiyan nyo. Kaya sabi mo sa tiyan nyo, tumahimik ka. Okay? Don't let the voice of the enemy paralyze you. Gusto mong sumunod, pero iba napapakinggan mo eh. John 11 verse 43. When he said these things, he cried out with a loud voice. Si Jesus sumigaw, Lazarus come out. Imagine. Di ba po, nakakapanood tayo ng mga movie. Na merong
lamay. Yung iba doon, palakasan ng iyak. Di ko naman po pinagtawanan, pero I want you to imagine. Maingay yung lugar. Maingay. Ang daming tao. Yung iba talagang masakit pa yung heart. Ang lakas ng iyak nila. Kaya si Jesus sumigaw. Para mas marinig yung boses niya. Jesus, with a loud voice, cried out, Lazarus, come out. Baka kasi maling boses ng pinapakinggan mo. Kaya ka napapagod. Kaya parang you felt like it's dead end to you. Kasi pinipilit mo pa rin, ito ang tama, ito ang tama. Tingnan mo, natamaan ka tuloy. Ito ang tama, ito mas magandang daan. Ito ang mas magandang daan. Anong ginawa ni Lord? Nilagyan ng dead end. Amen daw. That's why, always make sure ng pinapakinggan boses ay boses ni Lord. Kasi kapag boses ng ibang pinakinggan, manghihina ka talaga. Pero praise God, I believe lahat ng kaharap ko, mas malakas ng boses ni Lord. Praise God, lahat ng kaharap ko, tinatanggal na ni Lord ang boses ng kaaway. At dahil tinatanggal na ang boses ng kaaway, pinapabangon ka na ni Jesus ngayon. Amen. Pinapabangon na tayo lahat ni Lord. Amen. Not because you don't know anymore what to do regarding your situation. Hindi dahil wala nang magandang nangyayari, i-isolate mo ang sarili mo. Mangyayari, sarado ang bintana, sarado ang pintuan, nasa kwarto ko lang, you're just in your room. You don't want to have fellowship anymore with other people. Ano tendency? Madilim ang kwarto. Pag madilim ang kwarto, tatamarin ka lumabas. Pag tinamad lumabas, hindi maliligo. Pag hindi naligo, anong mangyayari sa'yo? Wawa, ang kayo may sabi. Don't ever let your situation paralyze you. Kasi, hindi naman natatapos dyan. May bukas pa. May bukas pa. Amen. Attend lang ng life group. Attend ng mga gawain sa church. Attend ng mga prayers. Attend lang kayo. Attend kayo sa life group, makakarinig ka. Malalaman mo, hindi lang pala akong may sitwasyon. Si kapatid din. Hindi lang pala ako may pinagtatagumpayan. Siya din, mas malala pa yung kanya. Tapos ako, sobrang down ko. Dapat siya umiyak, pero bakit siya nakangiti? Pumapalakpak sa Panginoon. Kasi alam niyo po kung bakit ang pinapakinggan boses ni Lord. Iba ang nakikinig sa boses ni Lord. Walang makakapigil dyan. Narinig niyo ba yung mga pa-baby girls? Kilala niyo ba sila? Sabi nila, walang makakapigil sa amin. Same thing sa'yo. Kapag ang pinakinggan mo ay boses ng Diyos, walang makakapigil sa'yo. Walang makakapigil ng plano ng Diyos sa'yo. Bakit? Ang ine-entertain mo lang ay boses ng Panginoon. Amen. Na kahit andyan yung sitwasyon, Lord, may gagawin ka. Nagbukas ka ng Bible, Lord, thank you. May pangako ka sa akin. Lord, thank you. Pangahawakan ko ang salita mo. Tapos marirealize mo, kaya ng Diyos. Woo! Kaya ng Diyos. Kaya nga ng Diyos sa buhay niya, kaya niya din sa iyo. Amen? Kaya nga ni Lord sa iba, kayang-kaya din ni Lord sa iyo. Amen? Bakit magkaiba ba yung Diyos nila at sa iyo? Isa naman. Basta si Jesus. Amen? 1 Peter chapter 5 verse 10. And after you have suffered a little while. Sabi, a little while. So, ibig sabihin, hindi na magtatagal. Hindi na magtatagal ang pangit na sitwasyon. After you have suffered a little while, konti na lang yan. Konti na lang. Hindi na patatagalin, konti na lang. The God of all grace, ang Diyos na punong-puno ng biyaya, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Wow. Wow. Pag natapos itong konti na lang, lahat ng nawala, higit sa nawala ang i-restore ni Lord. Hindi lang i-restore, i-confirm ng Diyos sa'yo, anak,
talagang pinipili kita. Hindi ako nagkamali sa'yo, anak. Palalakasin pa kita. At pag pinalakas ka na ni Lord, wow, kayang-kaya mo na ulit humarap. Hindi lang basta pagharap. Alam mo, sarili mo, kasama mo si Lord. Sabi mo nga sa tabi mo, konti na lang. Konti na lang, kapit ka lang. Kapit lang. Sabihin mo nga, ka-faith lang. Ka-faith lang, konti na lang. Oh, may bago na kayong hashtag. Hashtag ka-faith lang. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Fight the good fight of faith. Amen. Ilaban mo sa pananampalataya. Fight the good fight of faith. Ilaban mo sa panalangin. Hindi mo kaya, ilapit mo kay Lord. Ilaban mo sa panalangin. Luhodan mo ng luhodan hanggang mapudpud ang tuhod mo. Kagaya nga ng sabi ko kanina, kahit hanggang maputi na ang buhok mo. Abay, bakit? May kanta nga, kahit maputi na ang buhok ko. O sasamahan mo yung tao kahit maputi na ang buhok mo, tuloy-tuloy tayo kay Lord. Amen. Fight the good fight of faith. Ako po marami na ding puting buhok, huwag kayong mag-alala. Ako po yun ako. Ilaban sa panalangin, ilaban sa worship. Kapag nag-worship, isipin mo, Lord, every time na tinataas kong kamay ko, ibinibigay ko sa iyo ang laban ko. Kaya kapag nag-worship, pataasan ng kamay. Lord, ibinibigay ko sa iyo lahat. Lord, ikaw nang bahala. Minsan nga po, pag nagpe-pray ako, in my own quiet time, gumaganto pa ako para sa iyo. Lalaban na to. Kasi on my mind and on my heart, nag-fist bump kami ni Jesus. Jesus, kaya mo. Hindi ko kaya, pero kaya mo, Lord. Alam niyo yun? Ilaban niyo sa pananampalataya. Hindi naman sa pagiging weird. Pero, naranasan ko mga katagumpayan, alam ko mararanasan niyo din. Amen. Faithing lang. Ilaban sa pananampalataya. Amen. Kasi alam niyo po, when Jesus shouted and cried out, Lazarus, come out. Kung kayo ang inutusan ni Jesus nung time na yon, itutulak ko ba to? Palalampasin ko ba to? Ilaban mo kahit malabo sa iyo. Ilaban mo sa panalangin, ilaban mo sa worship. Amen. Can I ask for the worship team? Number 3. Anticipate God's move. When we say anticipate, dapat clear sa iyo nakikilos si Lord. Hindi yung ikaw ay nag-church, okay, Sunday, traditional, punta tayo sa church. Dapat alam mo na every time na pupunta ka sa presensya ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Abangan mo. Amen. Dapat marunong ka mag-abang. Ang inaabangan mo lang yung susunod na episode ng pinapanood mo Ang inaabangan mo lang yung susunod na k-drama, kailan kaya ang sunod na episode, kailan kaya ang bagong labas ng bagong iPhone, kailan kaya ang bagong labas ng ganito. Ang abangan mo ngayong taon, abangan mo ang kilos ng Diyos. Abangan mo, Lord, ano pa ang gagawin mo sa akin? Lord, ano pang papatunayan mo sa pamilya ko? Lord, ano pang papatunayan mo sa buhay namin? Lord, ano pang papatunayan mo? Tanungin mo si Lord, sasagot si Lord sa iyo. Amen. John 11:42 and John 11:44. Tingnan niyo po ito. I knew that you always hear me, but I said this on account of the people standing around, that they may believe that you sent me. Sabi ni Jesus, sabi niya kay Father God, Lord, alam kong rinig mo ako. Sabi ni Jesus kay Father God, Father, alam ko rinig mo ako. Pero Ama, gawin mo ito para maniwala sila sa akin. Tingnan niyo yung pagdating ng verse 44. This man who died came out, his hands and feet bound with linen strips. Kumbaga, in other words, hindi talaga siya makakagalaw. Captive na siya. Nung lumabas si Lazarus, wala na. Talagang no option, no choice. And his face wrapped with cloth. Jesus said to them, unbind him and let him go. When we start to bring our case into heavenly courts, when we start to bring yung ating mga nasa heart kay Father God, humanda ka. May papatunayan ng Diyos. Nung dinala ni Jesus
yung case ni Lazarus, sabi ni Jesus, Father, alam ko rinig mo ko. Gawin mo ito para maniwala sila sa akin. Nung dinala ni Jesus, kaya binibigyan tayo ni Jesus ng example Nung dinala kay Father God ang sitwasyon, ang kumilos si Father God. Kaya yung sitwasyon mo, wag mong dalhin kay kumare, wag mong dalhin kay kumpare, wag mong dalhin sa katabi mo lang. Una mong dalhin sa Diyos at makikita mo ang Diyos magsisimulang kikilos sa sitwasyon mo. Kapag sa Diyos mo inalapit ang meron ka, papatunayan ng Diyos, hindi pa siya tapos sa'yo. Hindi pa siya tapos sa'yo. At pansin niyo yung last text, unbind him and let him go. You know what, church? God is about to unbind something in you today. Ngayong araw, papakawalan ka ni Lord sa isang bagay. Hindi ko alam kung ano ang tagal mo ng pinaglalabanan. Baka sobrang tagal mo nang umiiyak sa bagay na yan. Baka paulit-ulit ang sitwasyon ngayong araw. Makakaranas ka ng kalayaan. There will be deliverances today. There will be freedom today. There will be signs, wonders ngayong araw. Kanino yon? The Lord is telling you today, lumaya ka. Ina-unbind ka na ni Lord. 2 Peter 3:9. Malapit na po matapos. The Lord is not slow to fulfill His promise. Kanino yan? Hindi daw mabagal tumupad ang Panginoon sa kanyang pangako. Woo! Sino dito may pangako si Lord sa'yo? Let me tell you this, hindi mabagal si Lord. Hindi. On time siya. Pastor, ang tagal ko nang iniiyak to. Pastor, ang tagal ko nang hinihintay. Well, may good news ako sa iyo. Hindi nagkakamali si Lord sa timing niya. Perfect ang timing ni Lord sa buhay ng bawat isa. Why? He is not slow to fulfill His promises. Kanina yon? Hindi mabagal si Lord. On time si Lord. Konti na lang, church, konti na lang maayos na. Konti na lang magaling na, konti na lang. Some count slowness, akala ng iba mabagal. But is patient toward you si Lord. Patient sa'yo Ikaw inip na inip ka, Lord, ang tagal. Sinasabi sa'yo ngayon ni Lord, anak, konti na lang. Not wishing that any should perish, but all should reach repentance. Yan na lang ang kulang Lapit tayo sa puso ni Lord. Ang gusto ni Lord, bago niya ibigay sa'yo, ayos ka na. Para kapag tinanggap mo, walang masasayang. Baka naman kasi kapag natanggap mo, okay Lord, thank you, bye-bye. Ang gusto ni Lord ay hindi ang paglaya mo. Talaga, Pastor? Akala ko gusto ni Lord lumaya ko. Yes, gusto ni Lord, pero alam mo kung ano mas gusto ni Lord? Gusto ni Lord ng puso mo. Gusto ni Lord makipagrelasyon sa'yo. Gusto ni Lord close kayo sa close. Gusto ni Lord yung talagang sweet kayo. Gusto ni Lord ibalik ka sa kung anong nawala sa'yo. Sinong ready ngayong gabi may ibabalik si Lord sa'yo? Woo! Sino excited ngayong gabi? Ready si Lord may ibalik sa'yo? Ready si Lord i-restore ang mga relationship? May mare-reconcile ngayong gabi. May magkakabati, hindi ko alam. May i-restore si Lord sa katawan mo. Sabi ng doktor, ganito, ganyan. Pinapalta ni Lord ng bagong parte. I-restore na ni Lord. While waiting, just remember this. Things to remember while waiting. Number 1, your situation is not permanent. Hindi habang buhay ganyan. Romans 8:18, for I consider the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Sabi mo sa katabi mo, hindi habang buhay ganyan. Sa kabila, konti na lang okay na. Sa kabila, konti na lang andyan na. Woo! Sa sarili mo, kausapin mo sarili mo, konti na lang maayos na. Hindi habang buhay ganyan. Inaayos na ni Lord. Konti na lang, church, konti na lang. Number 2, God is producing something in you. May gusto lang ilabas si Lord sa'yo. Ang tagal mo nang nakakarinig ng word. Ang tagal mo nang nag-worship kay Lord. Gusto ni Lord mag-level up ka. Okay? James chapter 1, 2-4. Count it all joy. Magalak ka.
My brothers, when you meet trials of various kinds, verse 3, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. Or in other translation, it produces perseverance. Verse 4, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Alam nyo, ready si Lord gumawa eh. Ang gusto lang ni Lord, kompleto ka. Ngayong gabi, I believe, kinokompleto ka ni Lord. Ngayong gabi, may kinokompleto si Lord sa'yo. Ang tagal na may butas, ang tagal na may kulang. Praise God. Thank you, Jesus. Ngayong gabi, you shall be complete with Jesus. You shall be complete with Jesus. And lastly, number 3, God is still in control. Ang Diyos pa rin ang may control. Lord, ang dami nang nangyayari sa paligid. Ang Diyos pa rin ang nakaupo sa trono. Romans 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. May ginagawa si Lord. May ginagawa si Lord sa'yo, sa katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, may ginagawa si Lord. May ginagawa si Lord. Let's all stand up. Alam ko, kanina pa kating-kati si Holy Spirit, may iba ba? Ang tanong, ready ka na bang tumanggap? Ready ka na bang makumpleto ngayong gabi? You know what? Jesus wants it to be clear. Kung hindi mo kaya, kaya ni Jesus. Yung imposible sa tao, possible kay Lord. Yung akala mo, tapos na, wala na, tapos na. Si Lord nagsisimula pa lang. Si Lord nagsisimula pa lang. Can we just all close our eyes? Let's bow our heads. And let's pray. Can we put our hand on top of our hearts? Lagay po natin ating kamay sa tapat nating dibdib. And can you just follow me in this prayer? Sabihin natin, Lord Jesus, forgive me in my doubts, in my sins. Jesus, cleanse me with your blood. Jesus, I need you. I accept you as my Lord and Savior. Starting today, write my name in the book of life, there in heaven, and never be erased until your day comes. Jesus, kailangan kita. Sige, ako na lang po magpe-pray. Lord, I know you are here. Jesus, you are here. Lord, hindi namin kaya, pero kayang-kaya mo sa buhay ng bawat isa. Lord, ang tagal nang nahihirapan, pero this time, thank you, Lord. You are telling to all of us, be free. Be free. May ina-unbind si Lord ngayon. May ina-unbind si Lord. Ang tagal ka nang pinagpepesta ng kaaway. Tonight is the night. Pinapalaya ka ni Lord. Tonight is the night the Lord wants you to experience fullness of joy. As a conclusion, look at this church. Look at me. Galatians 6 verse 9. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time. Ulitin ko. At just the right time. At just the right time. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Konti na lang. Konti na lang. Konti na lang andyan na. Konti na lang. Konti na lang. Huwag ka susuko. Konti na lang. Church, remind ko lang kayo ha. God will turn the battle upside down. Hindi na ikaw ang iiyak. Kung iiyak ka ngayon, tagumpay ka na. It will be tears of joy. Kasi breakthrough ka na. Lord, I just completely dedicate everything to you. For I know, God, Ikaw ang may kaya sa amin. Thank you, Lord. Konti na lang.
Konti na lang, inaayos mo na. Thank you, Lord. Konti na lang, andyan na. Konti na lang, Lord. Konti na lang. Karamdaman, kaya ng Diyos. Thank you, Jesus. Kung may kailangan, huwag Sige, church. makailangan, kaya ng Diyos. Let's worship the Lord. Kung nahihirapan, nanghihina sa laban, ikaw ay kumapit, sa Kanya'y lumapit, kaya ng Diyos yan. Walang mahirap, walang mahirap sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ng Diyos, kaya ng Diyos, kaya ng Diyos yan. Pagod pa lang, walang mahirap. Come on, church, let's declare. Sa ating Diyos, walang imposible sa ating Diyos. Kaya ng Diyos, kaya ng Diyos, kaya ng Diyos yan. Kaya ng Diyos yan. Kaya ng Diyos, Kaya ng Diyos. kaya ng Diyos yan. Isipin mo na ang sitwasyon mo ngayon. Ang word ni Lord, kaya ng Diyos. Ito ang encouragement ngayon ni Lord sa bawat isang naririto. Walang imposible sa Kanya. Kayang-kaya ni Lord maghimala ngayon. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Sigaw natin, kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Woo! Kaya ni Lord. Come on, let's worship Him. Walang mahirap, walang mahirap sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ng Diyos, Kaya ng Diyos. kaya ng Diyos yan. Kaya ng Diyos yan. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos yan. Kaya ng Diyos yan. Kaya ng Diyos. Pumalap ka sa katabi mo. Sabihin mo tang kantang ito. Sabihin mo sa katabi mo. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos yan. Sige, sabihin mo. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Harap sa likod, harap sa likod, harap sa likod. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos yan. Woo! Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos yan. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos yan. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos yan. Sigaw natin. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos yan. Kaya ng Diyos yan. Kaya ng Diyos. Sige, sigaw mo. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos yan. Sa mga pagod na, kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Sa may sakit karamdaman. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos yan. Sa lahat na may hinihintay. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos yan. Sa lahat ng inahis nila ng relationship. Kaya ng Diyos. Sa lahat na nangihirapan financially. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos yan. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Isigaw mo, kaya ng Diyos. Kaya
church! Kaya ng Diyos! Kaya ng Diyos yan! Iparinig mo sa kaaway! Iparinig mo sa sitwasyon mo! Kaya ng Diyos! Kaya ng Diyos yan! Kaya ng Diyos! Kaya ng Diyos yan! Woo! Sabihin mo sa katabi mo, konti na lang! Konti na lang. Kaya ng Diyos yan! Kaya ng Diyos yan. Sa likod, konti na lang! Kaya ng Diyos yan! Sabihin mo sa sitwasyon mo, konti na lang! Kaya ng Diyos! Woo! Kaya ng Diyos! Kaya ng Diyos yan! Kaya ng Diyos! Walang imposible. Kaya ng Diyos yan! Kaya ng Diyos yan. Kaya ng Diyos! Walang imposible. Kaya ng Diyos yan! Kaya ng Diyos yan. Diyos! Walang imposible. Kaya ng Diyos yan! Kaya ng Diyos yan. Kaya ng Diyos! Walang imposible. Kaya ng Diyos yan! Kaya ng Diyos. Church, malinaw ang word ni Lord. Pinapabangon ka na ni Lord. Pinapalaya ka ni Lord. Alam ko may lumaya kanina. Alam ko may pinagaling si Lord. Alam ko may na-deliver si Lord. Alam ko may ni-restore si Lord. Alam ko may pinalakas si Lord. Ikaw yon. Ikaw yon. Ikaw yon. Ikaw yon. Ikaw yon. Tanggapin mo, Lord. Sabi mo, Lord, akin yon. Lord, tinanggap ko na. Thank you, Jesus. Church, can we all raise our hand? Ngayon, binababa ng Diyos ang kabuuan. Binababa ng Diyos ang kabuuan. Now, Jesus is telling you. Jesus is telling your situations, unbind them. Unbind them. Palayain na. Palayain na. Lumaya ka na. Let them go. Let them go. Jesus is telling your situations, let them go. Let them go. Tapos na ang mga araw na pinagpepestahan ka ng kaaway. Ito yung time na mag-aani ka na. Mag-aani ka na. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And Lord, while we are raising our hand, tinatanggap namin ang kilos mo sa aming buhay. Thank you, Lord, for the restoration. Thank you, Lord, for the reconciliation. Thank you, God, for the strength upon strength. Thank you, Lord. And Lord, excited kami ngayong taon. Hindi lang kami basta maghihintay, maglilingkod kami. Hindi lang kami basta maglilingkod, aabangan namin ang pangako mo sa buhay namin. Hindi lang kami mag-aabang ng pangako mo, mag-aabang kami ng kilos mo. Lord, I just dedicate everyone to you. And we are excited. Kaya mo. Kaya mo, Lord. Kaya mo, Lord. Hindi namin kaya, pero thank you, Lord. Kaya mo sa buhay namin. Lord, we just dedicate everything unto you. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, kaya ng Diyos yan. Kaya ng Diyos yan. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos.